Piling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang propesor at convener ng Kontradaya. Ito ho isang election watchdog na atin ho nakakausap magkaminsan mga kabombo sa ilang mahalagang usapin. Kapiling natin si Professor Danilo Araw, pabati natin sa Bombo Radio Philippines at tayo po ay napapakinggan at napapanood sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamido po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Professor. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat, Bombo Dennis, Bombo Jaira. Salamat po sa imbitasyong ito. Nais po namin maitanong unang-una, ano ho ang inyong pananaw dito sa naipasang version ng anti-political dynasty sapagkat ito ho ay naging laman ng inyong mga pahayag nitong mga nakalipas na mga pagkakataon bilang isang parte ng inyong pong advokasya. Ngayon, meron na hong bersyon sa Kongreso. Ano ho ang take ninyo dito, Professor? Yung ipinasa pong House Bill, consolidated ito, pero sa esensya, ito yung bersyon na ifinail ni na Sandro Marcos at Bogie D. Tinutulan na namin ito noon pa sapagkat ito po ay mapagkunwaring anti-political dynasty bill. Sa totoo lang, ito po ay pro-dynasty. Bakit? Kasi po ang ninanais ng persyon sa House of Representatives hanggang second degree of consanguinity lang, ibig sabihin yung immediate family member mo lang ang saklaw ng panukalang ito. Ang ninanais po sana natin ay fourth degree of consanguinity para po kasama yung extended family, yung mga pinsan, yung mga auntie, mga uncle, at iba pa. So, yun yung kinakailangan po sana sa usapin ng degree of consanguinity. Ikalawa, tahimik ang bill na ito sa usapin ng dynasty succession. Ibig sabihin, pag natapos yung yung term of office ng isang incumbent at hindi na siya pwedeng tumakbo, pwede pa rin pumalit sa kanya yung kanyang kamag-anak, asawa, kapatid, asawa, anak, o kung sino man. So, up to the second degree. So, sa tunay na anti-political dynasty law, dapat malinaw na ayaw natin sa dynasty succession. Ikatlo, wala pong sinasabi tungkol sa party list system kasi isa sa mga pinupush namin, yung anti-dynasty law, dapat may malinaw na tindig na ang mga dynast ay hindi po pwedeng tumakbo bilang party list representative o kaya magpinansya o magbankroll ng anumang party list group. Hindi dapat gamitin ng mga dynasty yung party list system na siyang nangyayari sa kasalukuyan. Ikaapat, kailangan din pong isama yung provision regarding appointive positions. Ibig sabihin, yung mga elected position, dapat may malinaw tayong anti-dynasty na tindig, pero yung appointing power, particular ng Pangulo, dapat meron ding malinaw na ipagbawal yung mga yung mga magkakamag-anak within the fourth degree of consanguinity. Kaya may sitwasyon tayo under the Marcos Jr. administration na may mga magkapatid na naa-appoint sa kabinete, meron ding mga mag-apo na secretary level at saka undersecretary or assistant secretary level. In other words, dapat kasama rin sa anti-dynasty law yung appointment ng Pangulo, particular sa secretary, undersecretary, assistant secretary, and directorships and other positions of other vital government agencies na nandun yung presidential powers. So yun yung kakulangan. Sorry kung medyo napahaba, pero yun yung kakulangan ng kasalukuyang House Bill na ipinasa nila. Okay. May binabanggit naman ho itong si Representative Janet Garin ng Iloilo. Pwede pa rin naman daw ho na magkaroon ng pagbabago doon sa detalye ng anti-political dynasty bill. Kaya may pag-asa pa raw na matalakay yung mga nais na changes. Ano ho naman ang take nyo dito, Professor? Okay, tama naman si Secretary Garin kasi sa bicameral committee pwede pang mapag-usapan ito at pwede pang magkaroon ng reforma.
Pero ang direktang tanong lang kay Secretary Garin at saka sa iba pang mga sumuporta sa bill na ito sa House of Representatives, bakit hindi na-address itong mga issue na ito? Hindi lang naman ito tungkol sa kontradaya, yung iba ring mga grupo ay halos pareho yung tindig sa amin. Just for the record, nagbigay po kami ng aming position paper, nagpadala kami ng resource person sa isa sa mga pagdinig nila, pero they fell on deaf ears. Ang simpleng tanong lang na kailangan ding ma-address, ano ba ang nakasulat sa saligang batas? Nakalagay po roon, prohibit political dynasty. Ang salin po, ang direktang salin ng prohibit sa wikang Filipino, ipagbawal. Pero itong House Bill na ito, na hindi nga katanggap-tanggap, nililegalize niya at ini-institutionalize niya yung political dynasty. Kaya ang tanong, anong diksyonaryo ba yung kinokonsulta ng ilang miyembro ng Kamara? Ayun. Ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira Hanggayo. May ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo, Professor. Bombo Jai? Professor, sa ibang usapin naman ngayong naideklara na ang bagong liderato ng Senado, tiwala ba kayong magiging katanggap-tanggap ang handling nila sa flood control probe at impeachment trial? Okay, magandang tanong yan. Dapat maging mapagbantay pa rin tayo, hindi porket meron ng bagong liderato, magiging kampante na. Siyempre, ang anumang potential conflict of interest, dapat kino-call out at binabantayan natin kung sino man yung mamumuno sa investigasyon, particular yung magiging chair ng Blue Ribbon Committee, siguraduhin natin na talagang lahat ay mapapanagot regardless of political affiliation. Whether ikaw ay pro Marcos, pro Duterte, or pro whatever, kung ikaw ay may pananagutan, dapat managot ka. And the same applies to certain senators who are facing certain legal charges. Some of them very serious, tulad ng plunder. Wag sabihin na sila ay nasi-single out lamang kasi malinaw naman sa mga ebidensya na may mga anomalya na kailangang maimbestigahan. And bilang election watchdog convener, anong take ninyo, Professor, sa pagdawit ng 18 na mga dating bodyguards kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia dito nga sa Maleta Scandal? Si Chairperson Garcia, marami na siyang kontrobersyang kinaharap mula noon pa. Kaya syempre, hindi na nakakagulat yung ganitong klaseng alegasyon, bagamat sabi nga nila, dapat magbigay pa ng mas maraming impormasyon kung sino man yung nag-aakusa. Tama naman si Chairperson Garcia to initially deny yung pag-issue ng blanket denial, maintindihan mo rin naman. Kaya lang, syempre, may mga dati ng alegasyon na kailangang masagot din. Hindi uubra yung puro blanket denial lamang. The proof should be presented by the accusers. In this case, yung 18 na mga dating sundalo. Thank you, Professor. Bombo Danis? Okay. Dito naman po sa akin, Professor, nalalapit na ho yung ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kayo bilang observer dito ho sa mga pangyayari sa ating lipunan, ano ho ang inyong wish list, ika nga, na nais po ninyong mapakinggan at mapanood sa panahon ng State of the Nation Address ngayong 2026? Yung huli niyang pahayag, sabi niya, mahiya naman kayo. Ngayon naman, ang kailangang masagot, meron, ano ba ang nangyari dun sa mga dapat na mahiya nung nakaraan, particular yung sa flood control scandal investigation. Pero labas ng corruption allegations, kailangan din nating siguraduhin na mabibigyan ng karampatang assistance yung mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng lindol, bukod pa dun sa mga matagal ng panawagan ng mga manggagawa para mapataas ang sahod, yung tunay na reformang agraryo ng mga magsasaka, yung ancestral domain ng mga katutubo. Pasensya na kung medyo mahaba yung ating wish list, pero the bottom line is, these are long-standing problems ng Pilipinas na kailangan talagang ma-address through meaningful legislation. At kung talagang tunay na State of the Nation yung ide-deliver ni Marcos Jr., dapat malinaw kung ano yung pananagutan sa sambayanan dahil sa malawakang kahirapang pinagdaraanan.
With that, maraming salamat po, Professor, sa pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon na atin pong napag-usapan ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nariyan ang atin hong naging panayam kay Professor Danilo Araw mula ho sa grupong Kontradaya at isa rin ho siyang profesor mula dyan sa University of the Philippines at yan ay paghimay doon sa ilang mga napapanahong paksa sa ating lipunan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.